Mahigit 4,000 kinatawan ng iba't ibang mga bansa ang nasa Pilipinas ngayon para sa 45th annual meeting ng Board of Governors ng ADB o ng Asian Development Bank. Kabilang sa agenda nila kung paano mababawasan ang kahirapan sa maraming bansa, kabilang ang Pilipinas na isa sa mga founding member ng ADB at pang-5 sa may pinakamalaking utang sa bangko. May report si Bernadette Reyes. Isa lang ang pamilya ni Fez sa milyon-milyong Pilipinong nakakaranas ng lumalawak na agwat ng mahihirap at mayayaman sa bansa. Mahirap po talaga kasi mag-isa lang po ako. It's really difficult because I'm the sole breadwinner. I struggle hard. My in-laws help out and give us some help for food. Dagdag lang din sa namin, pagkain. Kabilang ang Pilipinas sa 11 bansa sa Asia na nakakaranas ng pagkakaroon ng malawak na agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Ang suliraning ito ay isa sa mga tinatalakay sa ika-45 Asian Development Bank o ADB Board of Governors meeting na kasalukuyang isinasagawa ngayon sa bansa. We've been seeing that while Asia has grown quite well in the past, the inequality between the rich and the poor is widening. Ang ADB ay isang international financial institution na nagpapautang sa member countries nito, kabilang na ang Pilipinas. Sa pulong ngayong taon, layo ng mga delegadong talakayin at trepasuhin ng mga polisiya ng ADB para tumulong sa pagbawas ng kahirapan sa member countries nito. Dumalo kanina sa pagbubukas ng pagtitipon si Vice President Jejomar Binay at bilang mainit na pagtanggap, hinandugan pa nga ng song and dance number ang mga delegado. Nakita nila na talagang yung nababasa at narinig nila ay totoo. So, di mahihisin yung ating growth. After all, lahat naman mga business entities, yung mga economic fora, sinasabi talaga na umasenso na tayo. Umaasa naman ang palasyo na babangong imahe natin sa mga delegado at makakahikayat pa ng mas maraming negosyo na pumasok sa bansa. We're hoping that the publicity generated by the ADB conference will show, as Operation likes to say, that the Philippines is open for business. Hiling pa ng gobyerno, huwag sanang masamain kung tila itinatago sa mga dayuhan ang mga maruruming ilog sa Pasay at informal settlers na nilagyan pa ng tabing. It's a forgivable eyesore, the infrastructure that you're seeing. But again, any country will do a little fixing up before guests comes. Mahigpit naman ang seguridad sa paligid ng Philippine International Convention Center o PICC kung saan nagaganap ang meeting. 3,000 security personnel ng Philippine National Police ang itinalaga para rito. Pero ang mga rallyista hindi nagpapigil. Hindi raw tumutugon sa interes ng mga mahihirap ang ADB kaya dapat i-abolish ito. The policies and the programs and the projects that the ADB has been funding for the past many decades have only served the interests of big business, such as the privatization of the energy, the privatization of water services, the privatization of dams, and many others. Nagsunog pa nga sila ng ADB logo. Ang grupong bayan naman, inihayag ang pangamba na baka mauwi sa pagsasapribado ng buong Pilipinas ang patuloy na pakikipagtransaksyon na bansa sa ADB. Anila ang ADB umano ang nagpasimula ng privatization sa kuryente na dahilan ng power crisis at mataas na power rates. Ito rin daw ang pinakamalaking nagpapautang sa bansa at ang mismong ginagamit nga para sa conditional cash transfer program ng gobyerno nang gagaling dito. Samantala, kaugnay ng isinasagawang pagpupulong, sinimula ng Total Modified Daytime Truck Ban na magpapatuloy hanggang May 5. Bawal muna sa pangunahing kalsada ng Kamaynilaan ng mga malalaking truck mula alas 4 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Nagtalaga na rin ng courtesy lanes ang MMDA na eksklusibo para sa mga delegado. Kabilang na ang 2 lanes ng Rojas Boulevard. Magbabago rin ang pagbubukas ng San Marcelino Street sa mga regular ng motorista, depende sa oras. Layo nito makaiwas sa aberya sa traffic ang mga delegado sa ADB annual meeting. Bernadette Reyes, GMA News.